Patrol numero 14, Gina Garcia Capad. Gina, please open. Situational report. Yes, Ate Gina, bunal! Nagari pa man di ay. Abis na ako. Nadawat na. Yes, Ate Gina, bunal! Okay, kaya rin mayong buntag o katanan na itong mga suki nga mga tigpaminawan nga ding kanira kini nga nagasunod sa ato ang programa sa kahanginan. Pero di ako karoon na kairay sa PSP office na ito diri sa Dakbayan sa sa Tubangan ng Owan, Gerardo Tabanaya. Ang ato guwapito ang katanunay na tigulong direct sa BSP office na. Kaya rin, kalabutan link na itabo na sunog sa barangay Tito. Pero live kita karoon sa Balikan Pilipino sa DYS. Ito ang 3.9 FM. 100 minutes per kita. Si Kuya Relia. Ibanyit sa Pita Clean. Yes, sir. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Hatagin mo tao kining hatagin mo ako masuking tigpaminaw sa update, no? Detalye sa naitabong sunog gabi diri sa may Barangay 5, Rizal Street. So regarding details sa sunog kagabi na naitabo ang tawag na na-receive na mo diri oras is alas 8:50. Alas Na-dispatch na-dispatch na ito ang aircraft is alas 8:50. Then, nararamdaman mo ba alas 8:50. Then, kusog kayo ang radyo. Kusog kayo ang radyo diya sa kwan. Kusog kayo ang radyo ga feedback. So ibalik daw sir be, ibalik ang usa oras kini siya nahitabo sir ya usa oras na man nakadawat tawag. so, ang time receive na mo sa call sa alarma is alas 8:56 sa gabi. Then, na-dispatch na ito ang fire truck alas 8:57. Then, ang arrival sa fire scene alas 8:58. Okay, doon naman kayo. Oo. Doon na tayo sa red. Then, ang time of fire under control alas 9 Gs. Then, time of fire out alas 9:28 sa gabi. Yes, sir. Kining balay is duha ka andana. Yung ato nakita sa video. Ato man dito sa second floor. Unsa may assessment sa Bureau of Fire not totally burnt tong balaya? Then, ang atong structure sa balay is two-story residential house. Then, ang affected area, partially burn kwarto sa second floor. So, walay, kwan sir, walay tawo sa pagresponde, walay nasamdan? Sa atong mga injured is zero sa sir. Then, wala tayong casualty. Walay casualty, no? Then, naaday tayo kwan. Usa ka casualty nga hayop. Hayop. Usa ka ero. Doon na bitaw, iro ko na bilin sa kwarto taon. Yes, sir, kining kapadayon pamurok investigation, inyong initial nga findings. Unsa may hinungdan ini? So far, sir, wala ni initial findings kay sa pagkakaroon still under investigation pagit amo pag yung gisuda kung unsa gyud ang pinundan sa sunog. So, naara ba yung tao sa balay atol sa maong insidente? During sa fire incident, dahil
upat ka tao dito sa balay. Then, nadiskubrihan na nila, dako na ang kalayo, sir. Mm. So, partially, usa ra ka kwarto sa taas, sir, no? Partially burned. Bali, upat ka kwarto sa taas, ang affected is usa ka kwarto. Mm. So, wala ra yung mga silingan po nga naangin. Wala, sir. So, ang affected nga pala is katulad sa ang owner is Rosalia Timonez. Kining, sa ito apelyido ani, Pastor Muñoz man ni, sir, no? Apelyido ani? Rosalia P. Munoz. Rosalia Muñoz. Yes, sir. So, wala pa po pila estimated damage. So far, please, gitat on sa balay, kani siya classified as blasting structure. Mm. So, ang among initial estimated damage pero is 240,000. 240. So far, no, wala pa tay update kung sa inungdan, possibility nga ni mga mga electrical faulty wirings. Yes, sir. Pila ka ang atong tanang pwersa sa BFM o responde gabi mga tanan natong bumbero? Yes, sir. Ang nag-responde na gabi is usa ka fire truck sa PFP with 5 ka crew. Kauban sa atong PP, Fire Inspector Yolanda Lagudas o mga responders na among kauban ka responders sa Tanhay DRRMO. Mm-hmm. Salamat kayo, Sir Gerardo Sabanal, sir. Yes, sir. Salamat po kayo, sir. Yes, balik ni mo, Ate Gina. Ate Gina. Yes, Kuya Raymoto, si FO1 na Gerardo, sa banal diri sa may duty at dakbayan na sa Tanhay nga atong gisahinabi karong sa Kuya Ray, kalabutan sa sunog kagabi sa Barangay 5. Sino masunod ka na to karon o call po dito ang tagiya sa Panimalay, Kuya Roy. Okay, so saglit ang matapos sa report karon, ayong pagpangina diya sa may Magallanes State, dakbayan sa Tanhay, sinamlaan ni Tabunda nga naminaw sa karon o gusab ang Marine Connection sa luwan diya sa may real estate, dakbayan sa Tanhay, kita na diya kinigidumala ning Mrs. Marina Ihi Aguilar. O galang sab sa tanang mga nangita og pagkaon para sa baboy, tuktukon, sa manok vitamins o mga tambalay, vaccine, sa manok sama sa B1 lazota, kumboro, palpat, o mga bugas sama sa bugas na bini, sampagita, jaguar o ganador. Wala lamang ninyo ang NSB General Merchandise. Anak linutan diya sa may Lindbergh Drive, poblasyon, dakbayan poblasyon 8, dakbayan sa Tanay. At bang sa Talying Store, diya sa may Diyos sa Tirad Pass, dakbayan sa Tanay. Di ka rin nanukada sa may BFP office sa atubang guys sa tuwang interview karon nga si FO1 Gerardo sa banal uban sa iya mga kaubanan diri sa may BFP office Tanhay alang sa balitang tudo-tudo sa BYSC 103 kung na sa kini ang mutya ng masa SC Patrole numero 14 Gina Terciatapa reporting. Balitang tudo-tudo. Salamat. Assalamu Sound check. Okay. Okay, salamat Ate Gina Garcia Capa sa imuha nga live update. Ano ka diya sa Bureau Fire sa ato ang syudad sa Tanhay. Ay buntag sa mga PNP personnel. O makabalik sa mo diri sir. Po. Alas 7:20 na sa kabuntagon, kining oras sa tulusab kini sa Hard Max Extreme.
ang Hard Max Extreme, all kind of ginseng kini, abag nis mga kalalakinhan, katong nawad ang bit of gana o kusog, panahos labing-labing, no? Mientras nag-relax mo rin na, ulan po inyong duty, imli nag-Hard Max Extreme, no? Samtang standby mo sa mga istasyonan, ikaw mo ganing kapi-kapi mo ng Hard Max Extreme bulahan pag dunay ayuda, kana kayo, no? Pas-pas ang Hard Max Extreme. Kaya mapalit kindi sa may Santa Teresa Pharmacy. Pautana lang si Miss Janet Miraflor kay Suito kay na siya ana, no? Usa manggunas mga sinadigang endorser si Janet Miraflor, no? Kaya usa man nas unang naka-seminar sa kabahin sa Hard Max Extreme. Pautana lang si Miss Janet Miraflor si Teresa na day ma'am sa gito giingong rule ni Hard Max Extreme. Automatic na yun, naka-box kaya pwede ka mapalit og 1 box, palit mo sig balik-balik, no? 1 box paliton, 2 box, at least nga di na mo magbalik-balik o ana dia sa Teresa. So sa turang mga kabibitan na ito, mga pick-up driver, mga watbay, madyan lang sila, tara sa takpay lang, no? Pagkaping ininit niya yung pilit init ay. O disposable cup, daog na. Laing headlines, no? Nakita na ito mga reporters. Siya sa dawato ng laing report ni pinagis ito nga kauban. Kailakay, no? Ito headlines ani. Bala pa, lalaki dakban sa bypass operation batok sa ginadili nga droga dito sa may lungsod sa Dawin. Atong kutloon ang detalye sa maong police report. Kay lakay, kaya may butag. Tira! Usa ka 32 anyos nga lalaki ang nasikop sa kapulisan nang masakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa Dawin Municipal Police Station alas 2:37 sa kadlawon niadtong Domingo, Hulyo 26 sa Barangay Poblasyon 1, Dawin, Negros Oriental. Ang nadakpan gila lamang sa alias nga lulong usa ka ulitawo construction worker ug residente sa Barangay Banilan, Bakong. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Captain Victor Bangkoto uban sa mga sakop sa Dawin PNP ug sa pagkitimbayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ato sa operasyon nasakpan sa akto ang suspetsado nga gituoang nagbaligya sa ginadili nga droga. Na-recover gikan sa suspetsado ang upat na heat seal transparent plastic sachet na barisulong mga shabu ug usa ka 500 peso bill isip bypass na money, usa ka cellphone, pitaka, pliers ug usa ka kiwi nga motorsiklo nga walay plaka. Ang pag-inventaryo sa mga nakumpiskang ebidensya gihimo atubangan ni Barangay Kagawad Vincent Novero ug usa ka media representative isip mga saksi. Sumala sa kapulisan ang mga nakuhang ginudahang shabu adunay gibanaban ng timang nga kapin kung kulang sa 2 ka gramo nga adunay gibanaban ng kantidad nga 13,600 pesos. Human sa operasyon gidala ang suspetsado sa Dawin Municipal Police Station aron itinhawon samtang giandam na ang kasong paglapas sa Section 5 ug Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ug mo kadtong nakalap nato nga balita sa lungsod sa Dawin, maayong pagpamiusab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Mami Lucy, Ma'am Lotlot, Keisha Lord Sir John Ray ug ni former Tanhay City Vice Mayor Dongnel Salma. Alang sa programang balitang tinuturo sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kini sa Asti Patroller, numero 18 ka El Akay, maayong buntag kanatong tanan. Okay, salamat kay Lakay sa imuhang report. Ayo butag diay ni umabot na itong Kapitan des Barangay 6 Ilaon.
naka-comment sa ato ang Facebook Live. Good morning, Nung Roy, and by Ronnie P. Sabay na. May butag ni mo, Day. By Lorenzo Asipron. May butag ni mo. Kumusta na? Kumusta? Kasi karong Friday, makaari ka. Hindi tayo, no? Wala ba tayo? Sa 31. Wala tayo schedule sa? Wala man tayo Sige, naka... schedule nga. Wala tayo naka-schedule. Wala, dapat karon mag-schedule. Merkulis. Karon, O, karon po. Baliban sila. Dapat tayo try tagay kayo. magkabulong. So, sa man, bay, hining, di namin mo plan out. Sure kung i-plan out ito gabi, no? Di burnout man ta itong kuhan, itong pag-ari niya. I-plan out pa. So, Ito naabot ta og ako'y Preston ni Ana sa Pizza 31, alas 2 noon. okay ba? Magkikita may attorney taglikin ng manager, tagli man ang dito. sa Norico. Honorico to, na isa nga atong imbitaro tong tanay kay nga dapat to sila ng hook up sila squad. Kidnap. Kidnap. Nya kuhan pod, gusto na pod. Gusto na po. Nya mato na po dito. Kana ilaw na. To manager Honorico, no? Okay, his ko to kan kining usna pre kini pagpad removal sa system loss. So at least ang ako ang boarding house dito makuha ko ang system loss mabaratog jutay, no? Muna akong gisgutan gapon ito sa programa. Nga Kini panawagan ni Bongbong Marcos at siyang suna nga wag tango na ng system loss charges. oo. Unya nagkandayong ning sabay Okay. mga lawmakers suportado ang ipamayag ni Presidente Bongbong Marcos. Si Congressman Toby Chanco niadto pa ng 2016 iyang i-file. Okay ana, no? Iyang i-file nga amin daron ang Acta Republicano 2136, otherwise known as the EPIRA Law. Kay naa didto sa EPIRA Law nga gitugutan ang mga utilities distributor pareha ng mga kooperatibas kuryente partial of the system loss i-charge ngadto sa mga konsumidor. Unya, doon na gitawag ka ng ERC, doon na sila power to regulate. Unya, naibawan man good ng ilang power to regulate, wala na function. Kaya insofar as the percentage in charging the system loss, wala kay balo pila ka porsyento ang gisab, gipasan sa kooperatiba o pila ka porsyento ang gipasan sa mga konsumidor. Pero bisan paggamay ang pasanon niya ng system loss, inhuman ni matupang Senado Congressman Toby Chanco mao nga iyang gisangat ang maong balaod nun adto pang 2016. Apan wala hatagig pagtaga dito sa ubos balay balaoranan. Okay. Kay wala tagda kay adjust no kung sa rason gilalimang kag tuig 2016 pati file. Muna nga ako gabi ay nalamang kaninyo kanang mo imong suportado dugay na gisinggit sa mga end user sa kuryente. Hasta ng metering charges. Kanang naitaw diyang magbasa na imong metro, yatagaan ka og bill. Ikaw wala may kasweldo. Oh. Ay kami gula. Unsa man naman? Sa ato pa, dawat limpyo naman ang NGCP o mga kooperatiba. Sa ato pa di ay, ang gibaligyan nila nato nga kuryente, mausad ang ilahan gipalit dito mga power grids. Oh? Pananglitan, nagkumpra sila dito 6 pesos kada kilowatt. Ang ato po ng gibayaran, 6 pesos, wala na sila mo ginansya na. Kaya ano kita mapapasanon sa ilahan tanang mga alakansi, gilalimang ka ng system loss, kanang kuryente nga gikawat, kanang kuryente nga nausik, kita gabayan. Kita gabayan. So kanang mga kawatag kurente, grabe na kanang nas mga barangay friend. Na mga Mga illegal connection. naman sa barangay linya kaan sa mga kawatan. Oh. Gamiton kaya ba, di ba ang barangay mo punta na ba street light? Ay nakita na kuha sa una. Di ako sila magtutoy pre. Gikas barangay, di ako magtutoy na kilid. Nga imbis ang konsumo ng lugar 1 megawatt ay mong 1.5 kaya mo ba na lang ang ausik nya kita balayron. Ya, napaiwan ka na bang di ba anak pa ng mga linya screen ng Oo. tablet. Napay ka ato tong wire speakers anak ko bigan siga suga. Asiga na. Dahil na po yung mga kuan mo na gitawag ilag do mo gana ka klase sa system loss, technical ug non-technical. Mapag-ingon imong non-technical katunang mga nagikawat,
Kurinti dahil jumper, doon ay illegal connection. Mao na siya diha. So, katong mga technical, pareha ng kurinti, wala nabot sa inyo ha. Kaya na Pusling. Kuwan ka dito, low voltage. Kaya dagkan ng kuha ba? Nya wala na rehistro dito sa kooperatiba, amo na siya system loss. Ikaw na gabayad. Kita tanan, maghago. Asa to kakawat, og nanangawat ko. Apil kay. Bato sa gabayad. Nagawat sa balik. Ilang ikaw, wato nila bayri? Katunga ikuha. Ha? Katunga ikuha. Wala sila gabayad, kaya ilang manggikawat ng kurinti. Di sa pagbayad nila, ana. Ay, basta. Kaya sila gabayad. So, mana, nga, base na lamang, no? Ang mga senador, suportado daw nila, kastilan. Kaya nalaman ta ninyo, kay kadugay na. Ako may numduman may gala ang kanuna yung gisinggit nga amindaron kining IPIRA, Republic Act number 9136. Si Dante Marcolita, na priso na lamang siya mga igala. No? O makasulti paturo sa dito sa prisuan, mingon ay hinugay mo. Muna ako ang gisigig-singgit, sige kong gahiring anang energy. Kabayag energy. Karon pa, dili lang ka ng system loss. Napa di ay kana niong metering charges. Dili na ibugasto na itong ko. Sila ibugasto, no? Sa ilang gasto, siya naman, sweldo naman yun sa mga empleyado. No? So, alam may press con niya Bernes, mautahan na tanan ni Kuan. Ni manager Tagli, no? At least, makuan kining masayahang pong reaction na, no? Dahil ito mga pangutanan, pangutanan. Ang Meralco ni Ingon, ang Meralco nga, pangkain o sa nang una-unaon o implement ba na? Kay maapektado daw ang financial health. Kasi maapektar. Maapektaran man. Dawat limpyor na mo, kadagko ninyong sweldo. Ay, kung ina ka ng ginensas kooperatiba, punta naman sweldo. May taga-pirmi. Ha? So, anyway, kaya ba mabutang i-balance man na. No? Di man po pwedeng ato ang kooperatiba malusno. Ato tas generation charges. Kanang sa generation charge bitaw. Say mag-fluctuate man ang amount din na depende no sa demand. No? Mag-fluctuate man na dunay diri sa tuwa pila man atong generation charge no Rico. Last tag size kapin, nasa maning nga bill. Last year pa, 2025, tag size 70 kada kilowatt hour ang ato ang gibayran. Unya, pag-abot mo dire sa system loss, as ka nagkana, dagkuan may gala, no? Napay distribution charges. Kanang distribution charges, ang buti pasabot ana, kanang gikan dito sa power grid, dayo gikuha na ang transmission ana ang NGCP, kining National Grid Corporation of the Philippines. Tag 220 last year, tag 220 kada kilowatt. Nagmukonsumo karog daghan sa thousands of kilowatts. Didakuan mo babayran? No? Apel pa karang gikan dito sa Napocor, NGCP o asa gikan ng gakumpra, nailinya ng NGCP, naapota diya kitang mga konsumidor partly doon na tayo gibayran ana. Dayo mo na ng system loss charges. Tagkapin sa piso kada kilowatt last year.
karon pila nilagay kay kaning akong gilantaw nga bill 2025. 2025. Dahil mo ni siya, doon ay distribution charges, doon ay supply charges. Ang sa kaya tawagan ng supply system charge, no? Dahil kaning metering charges, o kining universal charges, nagkala mga charges mga igala, nga gibayaran niya ang mga konsumidor sa kuryente. So, muna inunggan nga nung ang ato mga igsoon in taon, malipay nga na kuryente, makagamit na sila silang electric fan o panahos ting ganot, aircon ba hinoon, buktot mo binayad. Kaya isa minuto suman ang alas 7. Good morning, Ronly Guapo. Oh. Gikang Joy Ibasan. Matapaniya, hello, kumaring Kapitan Arlene Rosario, kumari din na sila. Si Si Joy Ibasan. Oo. Ako sa Sky. Kasi, masing nangugos na sila, doon na sila gikugos. Yang kumari. Si Roy, giayo kag soyop sa NGCP. Mo lagi? Ano pa yung trabagod ni? Kaning industriya sa enerhiya mga igala. Askan dagkanang pasikot-sikot, dunay SAM, dunay WISIM. Niya doon na po yung dagkang mga kompanya nga na-involved, yung GCP, pag-abot diri sa distribution, ngadto sa mga balay ang kooperatiba. No? Mo man na sila structure gikan sa mga power grids. Pananglitan kanang napukor diha. O katong uban dito sa tungunan lito kato ato gi isgutan bita mga power barges diya sa Cebu, sa Naga, Kipco. Mao man produce og power. Ana diya mo kumpra ang mga kooperatiba. Unya pagdalaan na dito sa kooperatiba, ang linya sa NGCP mo ay gamiton. Ano transmission. Dayon, pag-abot na diri sa kooperatiba, ang mga kooperatiba, doon na po na sila yung mga posti. Para abot na dito sa kabalayan. Kaya kaning sa NGCP, mura man nag-highway. Kibali mga igala sa karsada pa na ang NGCP mo na highway. Dagigan sa highway, pupaingon na dito sa barangay roads. Trabaho na na Rico from the highway to the city or municipality to the barangay. Mana siya ang hulagway diha. Kunya tanang gikan sa punuan abot sa atong balay ang konsumidor dunay gibayran dili kay kanirang per kilowatt nga atong bayran kani pananglitan ron og kapila na barong kilowatt na gayron sa Rico ka kalang si mobile free. Wala kay ang Mr. Rico later ko sa resibo no. So kuan amot kaning usahay sa mong mabayaran sa boarding house naman dito tag 12, 13. Oh. So samo ano ito no. Depende magod do commercial o residential bitawag ano no. Lain-lain na no. Ang charge. Misya nga lumang kuan man kining 12 man sa inyong boarding house o boarding house man. O sa kuha dito sa boarding house 12 ngadto 13 usay mabot 11. Pagdepende pud sa ilahang bill. Pero depende no sa inyo diha mga laing lugar. Kaya naman yung gitawag residential o kining commercial no. So lain-lain na sila grade. Mula labaw ko ng commercial no. So muna nga amo pag iklaro ang bill dire. O dala ba mo bill?
Emmanuel Alminso, good morning. Naka-watch live sa tuang Facebook. And of course, Ryan Ramirez Palauti, good morning. Shout out ko sa Bindoy. Salamat. May butang ni mo dia siyang. Okay. Richie Lee Dilapina, good morning. Dong Ronli o Kuya Roy. O si Annelyn Tio, may butang ni mo din ha. May butang usap ni Kagawad Rimar Dael sa Barangay 5. Diin umabot ng kapitan sa Barangay 5. Kap RD Rimar Dael. Butang ni mo dia konsyal. Sa man, kita ni mo. Size kapin. Size kapin. So magdepende na residential o commercial. Lain na sila grade. Niya malagi na mag-fluctuate mga na siya kay depende man na dito sa kuan kaniniong depende man na sa source. Pareha ba kuan gasolina ba dili magpermanente ang iyang presyo. Labi na kato mga diesel power o kadibal tong coal power. Bisan gani ang diri sa Palimpinon kung mana geothermal man na di man gyapon magparehas ang presyo. Energy. Kay ang ilang operation is run by diesel. Kanya ang gapatuyok sa turbina para mo-produce og kuryente mao nang hinungaw gikan siyota. Kay kuaman na pre kanang diya sa Palimpinon na may lang mga bangag diya nga kusog kay nang hungaw ba. Kita ko atong video nga doon na sila testing sila nga pag-abir nila sa bulb kusog kayo ning hungaw. Puntas taas mo to siya ay mapatuyok og turbina. Pagtuyok sa turbina doon ay motor, mo produce og kuryente. Ang konsepto na mura ko diapo waterfalls, mapatuyok sa turbine kining tubig. Mo po na siyang konsepto sa wind energy. Oo. Ang uban na lang papatuyok mo lang na kanang diesel feed. O mga diesel kanang uban kanang uling coal. So muna sila yung mga sources of energy. Diya sa magsusunod kita ko og solar farm. Muna nga gi-encourage ron mga igala para makadaginot kining gitawag na to renewable energy. No? Diri sa atoa diha natoy negosyo katong green energy man kato nga they have a plan to put up a windmill. Kada bitaw deko kayong propeller para dito sa Northern Luzon sa Ilocos nga gatuyok ni dako kayong propeller nga maoy mo pa tuyok og motor dayon makaproduce na kuryente wind energy. Nawala raman sa to just tunog do na bay updated do kay ang investor lisod daw pagdala sa ilahang blade kinibigan piraw kay punta man diri sa bukid kanang pulang yuta puwerte man ang butangan dia kuan ang propeller o kinisang solar no sa Manuyod diya sa unsa nang lugar apre kanang sa Orsumco Binyuhon o Alangilanan naman diya ng solar farm diya no Ay diya raskuan ha. bais pa na Bais na. Kamiso. sa Tamiso pa ng solar farm Sing Mabinay. oo oo Hangyan. Ay hangyan. ang kini Tamiso na siya cruising kay Mabinay Sa tuguan na diya kining Highland ay diya. naanang pa diya solar farm diya pila ka na kamigawatts ng ilang ma-produce. Taas na kinagpalig yan po na sa Surico. Oh. Hasta po rin aris na sa Santa sama-sama susunog. Naapoy solar farm din na. Dako la gasto yun noon. Ako na. Investment mo ako lang ugod mo. Sa mga balay, o gusto mong magpatawad, tawagin ako. Oh. Yeah, Na, kining Ecolox. Ako ng bulungon kay ningo to siya nga roy. Kining basig maka Patawad ka sulat. oh, patawad ka. Kung sa man inyo, sir? Bulong nga raw diya sa Facebook. Walang ang mga tao ron kalamitan gamit solar, no? Pero
i-explain biya na sa taga-electric cooperative nga unang gagamay kay tag voltage kay ang ato ang mga karga labi na kay kusog pa ng buntag no. Kay wala may init pod. So magkahinay, magka low voltage gid sa imo na nga magagamay ako ng mahatag ka load di pahinon pod no. So una nga ingon na ba dayon tanawon sa na Norico. Ayo po taga Norico. JCB na ala no asi ikaw na normal na no which is normal na kay doon ako na ikuan kining gitawag na to og kining nadyo na pagpatgang sa sugang dagitab so dili ka daw na nga ana pareho na kita kusog kay no pag ending na agad ay panahon nga action tagaluya yun na sad na sila wala ka tong sakto na no. So pwede mo kontak ra mo na ako aning kinsa pataod na balay Ecolux. Pataod og Solar pataod og kuan ba solar ba? pataod og solar sa inyong balay o inyong balay taon ng solar musiga na no? Dahil lang sa 0926284647 mga hindi naman ko ani. Mga hindi naman ko. Okay. Kaya ba inong kong agent? So katong ganahan ko patang solar labing pasiguro mo kontak ra mo atong numero gihatag ni Paring Roy kay si Paring Roy ahinti na no. Muna rin si Paring doktor na niya na siya og solar panel no. Nya igil ko pud ko sin asa ka pre gilok-lok ka pagitante ka ba Para plywood ba kalap na? kalau isa mo parang na og solar ko pre ako pud drive lang ko sa balaban Nako to ka-drive na ka opportunity. Ay mo ko balaban ga luk-luk ko aning panel. kita man balaban pero tuan katong balaban nga tagban sisi Ay, takuha dili kaya hagay na pre kaya kanang hagay na para din sa sirnistor. tagban sisi na Motor. Sabay, kinala doktor nyo ka makita pre. Kada ko ga plano mo guni mga igalas pa rin uli nga it's either EDB or Inmax ni yang planuhan. Wadyo ka lang na itong kadwa tatong glanto diya pre. Atong kuan. EDB to yung mulaga. Aga kuan pagod kasi mo barato. Nakabal mo jawon. Nagkamahal man na, di ba na mo barato? Kamahal su. Ay na kuan mo depende ko sa model pre. Pero ka sa pag nila sa atbang, updated mo nila model nila. Sige galitis ba? Mo sige nang galitis na. Kana ganito lang. Wala ko sa ilang plaka balit no. Tanay plaka. Nana, wa pa. Registro mo inana. Ang plaka to follow. Ito palo. Malagi to ako ang bugoy kaya atong gahapon mo to dito So resto na sa temporary plate. Nana to ikaw na siya yung number sa kuan sa registro. Okay. Ang plaka na laman mo ay kuluhaon. Pero na yung plaka ihatag. Ay ka na number. Nanay number. Okay na. Problema. Wa pa na ako pagami kay ako ra ulaton. So Kira kay matag manaas kuan. for registration ra gyapon. Registration niya. Kaya magpagama na po niya ako dayon maabot Abot? Okay ba na? mga 2 months daw. Tuman na, ay, pa. Pero ato naman nagpakuha dito sa Dumaguete. O di ba ako ato og Cebu? Ito ni, ayaw, wala tayo Cebu. Mo ako og Cebu. Words! Kaya kana bitaw registro Di bitaw. ba ka mo ato og Cebulan? Cebu saga? Cebulan makagi! Asa may kapagi? Pwede ra nila. Ako bitaw tawagon og Cebu. Okay. Wala naman diri. Isa may tao, Cebu? Ako dito sa silang tindahan dito. Oh. June 15 pa wala na gali release na diri. Yan na rin kusta na wala man. Tawagan ako ng anak dito sa Dumaguete. Ito, alay. Ito dito, ito dito. Ito dito. Original. Kalang na di aron photocopy na. Hindi ko na original. Original. Ako bang ipa-photocopy na original hasta OR. Amo na ron gidalas motor. Akong gipa-reduce kay kanarang registro ron one legal paper ba sa ka bad paper man gyud. Kaya ito dako juga yun. Yung ipalit kami yan. Ako ang gipa-reduce dayong ibutang gimay moro gidadalas motor. Kailangan na magkabay. Kanina man kini. Half. Yan na. So gisulod ako dito, tapangay na ako dito kaning ilalan sa lingkuranan. Namay yan sudlanan dito. Nayo yung box nilo. Nya ag drive pod gapon dito LTO kay mutik og exam. Offline pod ang LTO. Padek naman sila mapon. Asa na no? Bayis? Bayis. Kaya bulan magka-license na siya. Student permit pa. Ispim pa na iya. After 3 months pwede naman na. Pwede na gani ko na 1 month. 1 month pwede. Sige ko dito kay bulan. Para mo paggusto na kagsalaan sa mga iti. Para pre. Dili ko masugot. Para
Pareho ko na sa itag sa. Isa nga. Ano din ako ang kanang lugar yan. Siya, kuhan, kini, ato rin kuhan, kinisensya kayo, mag-depre mo lisensya. Ikaw na. Tagahanin mo nag-lisensya, sakto. Mo abot na nagdumagite. Ang mga mo, kaabot yung dumagite. Kaya nagsaling na, kaya siya. Hindi man naman tao ron siya, kaya hindi naman maulit sa'yo. Ay, kung paano, walang imo. Importante raman gud nga motor registrado, ang drive registrado. Mo gud na. Masunod na nagdumagite, saan naman? Dili mo ko bawal man na. Bawal na eh. Eskwelahan, Ngayon sa balay. Ano na? Alas 5 papa to alas stasyonan. Abot alas 7. So napa ko yung time ani nga abot og nga alas 6:55 naglapiyahe na puguin mo siya paabot kan. Igo puguin sa monitor. Mana man doon na may Oras? doon may Gadli pa papa. doon na GPS sa motor. Gadli pas papa. So gadli do advance. Doon na GPS. Okay. Sa maningalan. Sana oras sa Alas 7. newscast na. Basta. Kay abri na rin karon. Kuman mo si Sarita oh. Masih karon na ron. Gahapon wala. Ni dito naman ko sa kuan, sa paingon sa Villa Flores College na niya namahaw. Dito kaskan kasal ka. Apa? Ka Pare. ka Ma'am Rosemary. Kay nato ko sa Villa Flores kay gakuha ko sa passbook. Pag-angat na ko dito, na may dagang giprada ng sudan. Kahapon mas siya te. Wala, Jotayra. Wala pa may resist. Okay. Sa iyo ako na kanin to. Na, Wala na naman re. alas 8 paguna ko diri. Paguna ko diri tuyo ko dito wala man. Mo tong paingon ko sa Villa Flores. Ako nakita daga ng mga sudan. Ihunong ko. Kuya Roy, pamahaw. Kumaw jud ay. Inamahaw ko. Pila day. Ana ra man siya. Salamat dahil kayo ni Ma'am Rosemary Flores Cycle sa Rosemary's 83 1 and 2. Kanang yan to, basta tingklase des Villa Flores College na siya. Jadi no. Everyday ari sa may Changi. 52 minutos na igalaw man mula ba ang alas 7 standby sa atuang major news sa balitang tudo-tudo balik ni umani ini. Balitang tudo-tudo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manuyot, and you're listening to One Heart Radio. Swear ka! Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasibya, gikan diri sa second floor GFT Building, Sitio Pao, Magallanes Street, Barangay Nueve, Dakbayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! Swerte ta! 53 minutos na uman mula ba ang alas 7 sa Kabuntagon o karon ani ang uluan sa mga balita. Dito sa San Jose o sa Kalalaki, dool malumos. Dahil nga lokal nga balita dito sa Lungsod Mabinay. Pagdiklara og state of calamity sa Mahong Lungsod tungod sa RSSI tabang sa mga baguma gipahingusgan matod pa ni Mayor Django Uy. Pag-renew sa prangkisa sa Nurico 2 giiskutan sa Ubos Balay Balaoranan. Dahil nga lokal nga balita, Gobernador Sagar Baria adunay mensahe sa mga namuhiay baboy nga dili madiscourage niini nga African swine fever kay makontrol ang kini. Uluan sa mga balita nga national. Department of Labor and Employment ni paloyos panawagan ni Presidente Bongbong Marcos na palapdan ang income tax exemption ngadto na 350,000 kada tuig. Laing nasunod nga balita, gibasura sa Sagiliang Bayan ang motion ni Senador Jingo Estrada nga nakapiyansa sa plunder case. Tuman sa usa ka tuig nga pagbulyada sa anomalya sa flood control, aduna na 45 ka mga individual ang napriso
og duha ka mga contracting firms. Sa paugnat sa kusog, Birmin gilaomang mamungot batok sa Giant Riser. Atong showbiz balita, Coco, gipalibara ni Direk Joel. Kaya tani balik niyo man ini. Alcasi. Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alcasi. Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alcasi. Alkaline with vitamin C. Makatabang sa kahimsok sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa yun. Alcasi. Para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi. Mapalit sa tanang mga butika. Dinumdumi kanunay nga ako ng atong lawas adunay sakto nga vitamin C. Kanang alkaline nga vitamin C sama sa Alcasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikahadlukan nga huga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alcasi alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa dumagiti o sa inyong mga lugar. Diri sa Tanhay St. Teresa Pharmacy. Alcasi alkaline based vitamin C. It's the fun the way. Dragon Fruit Plus. Alang sa kasayuran, ang prutas na dragon fruit gihimo nga herbal nga mopaubos sa sugar kung moayo sa sakit nga diabetes. Gisagulan na usab kini og mangosteen nga mohilis sa mga bukol-bukol sa lawak. Adto na po'y kuyabano kung siko nga moayo sa dunay cancer. May turmeric o luyang dulaw nga mopakupos sa mga hubag-hubag sa lawak. May barley nga molimpyo o mopaubos sa dugo. Kidungagan pa o buamera nga mopatay sa mga kagaw, bacteria o virus. Dragon Fruit Plus 650 mg Dragon Fruit Plus. Kining tanan nga herbal giipon sa usa ka kapsula. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muwala, muwagtang, muayo sa inyong sakit o balatian. Kipaparato pa kini. Dragon Fruit Plus 650 mg. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa Masgi Pabarato, usbon ko ha, palit kanunay sa Masgi Pabarato nga herbal capsule karon sa inyo mga butika walay lain. Dragon Fruit Plus herbal capsule, pangantay bukol-bukol kini, muhilis sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing, mao kini ang pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay ato na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado palit na kamo. Diri sa Tanhay St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus 650 mg, 20 pesos ra kada kapsula. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na finally Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy cream. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin. Dragon fruit herbal coffee mix. Sa mga gibawalan o inom o kape, makainom na yun mo. Ay, gamias kape, oy! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Nagkatilaw ka na ba sa lamian, humot o herbal pagayod nga kafe? Ani-ana, gipaila-ila ang pinakabago nga herbal kafe. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taso, cholesterol, dili makatulog. Tilawina, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika ug farmasya nga duol sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga pinata.
The very best in life is free. Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Naanak ni sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold! Ano yan ang pinakabago o pinaka-epektibo? Ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang, mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, muamping sa itong kasing-kasing, makabawas sa timbang o mupayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-inadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, especially sa maglisod o katulog musa. Ngano magantos man nga pwede man nimo sulayan, ang pinakabago 100% nga epektibo. Ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule para goodbye sa giantos mo nga balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang butika nga dool sa inyong mga lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance of sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag Hard Max. Extreme na. Dos minutos naman sa alas 8. Usa ka lalaki dito sa may lungsod sa San Jose nilalawigan sa Negros Oriental nga hapit kini malumos apan kini naluwas base sa pasyonang tao sa kapulisan sa nasampit nga lungsod. Ang biktima padayon kini nga giila pa o gituan usa ka residente sa Dakbayan sa Tanhay. Matupa sa tao sa kapulisan sa lungsod sa San Jose ang insidente tabo sa may barangay Lokon sa nasampit nga lungsod alas 8:20 at ang taknan atong adlaw nga Martes sa buntag July 28 kung kagahapon nga adlaw. Ang biktima ang dali kini nga natabangan o ganalo sa mga sakop sa rescue team sa MDRRA mo sa San Jose o dali nga miresponde human madawat ang tao nga hapit malumos ang naasoy nga biktima. Ang biktima ang gidali kini pagdala sa may Negros sa Polymedic Hospital sa lungsod Simulan alang sa dilian nga medikal nga atensyon. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa PNP San Jose aron pagtido o kung sa hinungdan nga hapit malumos ang biktima o aron sab mailan ang biktima nga gikaingon sunahan nga gikan sa syudad sa Tanhay. Laing nga lokal nga balita. Adunay mensahe karon si Negros Oriental Governor Chaco Sagaria nining namuhiyay og baboy nga naadlok nining African swine fever kun ESF nga mikatap karon sa ato ang pipila ka mga bahin sa lalawigan sa Negros Oriental. Si Governor Chaco namulong kadaging adlaw na dili ma-discourage ang katong namuhiyay og baboy labi na kini mga backyard nga diin mo'y gisaligan usab sa mga pagsiskwela o kini para sa emerhensiya nga pagpangadam sa pamilya. Matod pa ni Governor Sagaria nga dili unai baliya dayon ang ilang baboy o kinahanglan kay doon na sila i-propose nga mga minimum price sa mga baktin o kaning baboy o live weight sa baboy.
adunay mensahe ang ato ang gobernador sa mga namuhiyay og baboy. Sa tanan na to mga backyard breeders o gato baboy karon na ayaw rin mo ka-discourage. Usapin mo sa latabang dito sa probinsya sa Negros sa hambal dihit sa baboy. Kinilo ito usapin na siya gitawag ito ang kansiya pero at the same time pagtabang sa panlamiti po ninyo. Kanang baboy, managigamit pang gastos pang eskwela, sometimes so sa nito kung siya matinahanglan sa balay. So, di na kita ma-discourage. That's why we are here to help. Kami sa province ko lang may katiyabi ninyo. Ang amor ang is, hindi kami pamaging makabenepisyo talaga. Kung ginagay ay makabenepisyo, sa'yo na nabuhatin na ito. Pero kung ato ang target na kanan yun, in a policy making way, in a systematic way, nakita ka ng makabenepisyo ka, that's a little bit harder. So that's why, something like may especially dito sa province, na medyo mas hinay ka may among reaction kay gusto mo na kanang makabenepisyo din. Not to select you. And that is how I operate. Pinulot tayo kanuhanan ng Negros sa Pilipinas or Negros Oriental ang ASF. But now we are better equipped and better prepared. Kung nakita ninyo sa report ni Dr. Rabilan, ito na ay maido. Mas paspas na siya ma-isolate. Mas paspas na po ma-identify. O mapaspas na makina pang sa LGU. Actually, ang iba, maganda ido na after 1 week wala lang. Stop. So, we're doing a good job. Ayaw na tawag magka-discourage. So, that's why nangyay tayo may pamahagi. And hopefully, Usalir, at tubo na hospisyo balik sa minimum cost per live weight sa baboy. That will help out sa inyong pag-ganyan kung pag-buhit yan sa inyong PC na palay. So, total we're on top of this situation. Pagkanto ang ato ang gobernador sa lumigan sa Negros Oriental, Governor Chaco Sagan Paria. Report. Sa karon kalakang ang gimo aron masiguro nga mapadayon ang paggatod sa mga kasaligan ug epesyenteng electric service ngadto sa libuan ka mga konsumador sa Negros Oriental. Ang gibuang karon og latang pinulungan sa itong mga nag-ulap mga lideri sa lalawigan sa Negros Oriental didto sa ubos balay Balawranan og giisgutan ang giduso nga balaod noon nga nagtinguha sa pag-renew sa prangkisa sa Negros Oriental 2 Electric Cooperative or NORECO 2. Present sa mao nga meeting mao si Congresswoman Maisa Sagarbaria, Governor Chaco Sagarbaria ug Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbaria uban sa mga kadagkuhan o mga membro sa Junta Direktiba o Management sa NORECO 2. Ang mao nga balawdon gitituluan kini og an act renewing and granting to the Negros Oriental 2 Electric Cooperative NORECO 2 a franchise to establish, operate, manage, and expand electric power distribution facilities for the delivery of electricity to end users. Then nagtinguha kini mao balawdon nga i-renew or baguhon ang prangkisa sa NORECO 2 nga maghatag og sugang nagitabnon sa mga lugar nga giserbisyo ani sama sa dakbayan sa Dumaguete, dakbayan sa Tanhay ug Bayawan. Lakip na ang mga lungsod sa Pamplona, Amlan, San Jose, Sibulan, Valencia, Bacong, Davin, Zamboanga, Siaton, Santa Catalina ug Basay. Present sa maong meeting yan adto nakalabay ang adlaw mao ang mga membro sa Junta Direktiba sa NORECO 2. Sila si Board Chairperson Alma Ramirez o mga direktor sa Kooperatiba Ronelio B. Kalumpang, Joshua James Montelo, Maria Pamela Angela B. Yap, Engineer Jordan Salma, Leonel Gister Albiola o Magdaleno Cafe. O ang nagrepresentar sa management sa NORECO si General Manager Fee Maria Di Tagli, Lucy Lane Galvey, Ralph Reyes Ampalayo, Serapin Grafi Jr., Jail Ray M. Tebis o amiga ni paring ruling si Nobilin Orcolio. Gisbitan sa mga panagtagmo ang pag-renew sa prangkisa sa NORECO 2. Tapos sa lokal nga balita, gipasingugan. Kusad karon sa lokal nga kagamanan sa Lungsod Babinay ang mga lakang batok sa Red Stripes Soft Scale Insect kon RSSI kaya nakapekto sa hapit sa 6,000 ka hektarya nga umahan sa Lungsod Babinay. Gipadayag ni Babinay Mayor Ernie Janguoy nga Babinay us mga lugar sa Negros Oriental nga grabing napektuhan sa RSSI. Hindi na visit kami na. Since Babina is the one
is one of those severely affected. Laki-laki din in terms of affected areas when it comes to RSSI manifestation. Today we have like almost 6,000 hectares in Manila. Ginagay ko siya as well. Kaya ang ating mga farmers nakaspray ko sila. Ang ating SRA nakasubit with flag spray like a month ago. Kita ko sa Manila nakapagpapit sa pag-size. So Kagalina, siguro na ganaan din siya mabalag ating mga farmers. Especially this Barangay. Ang Barangay dahil yung farmers din affected sa ISSI. So, din mas governor, matapang ko siya sa ating mga farmers. Dito yung mga farmers kay may kailang itamina ni Governor at Chacos Barbaria na makatapang din ang provincia. Kaya si Governor, kapag siguro na kadalang funds, nakakabala ko siya ng mga pensions. Then, of course, Christine Sus Mabina, after today, pwede sabihin siya ng funds, dahil sabihin tayo mga sprayer, pwede continue the distribution. Si Governor, nakadeclare sa state of calamity. Kita, ikabila kami lungsod, nag-declare po state of calamity because of this infestation. In other words, alam natin QRF, natin quick response time, but of course, ang barangay po, nakagamit po. So yun ba ito barangay, ito din sa yun. Kita, nagpalit para po guys, hindi natin sabihin pa ka. Sige po na ganyan na ating bundar, mga patuloy ka ang process. First wave niya, will be shouldered by, it's one time din pa na mga bata understand US na diba, based on actual experience, this is not by ipipili ko kayo ng katensyop. So first wave will be done in the province very soon. Then kita while nababit sa province na nasubi na kita school. So that second wave, to understand ating mga partners ng mga sugar person ko, tapos may promise ng governor na sila may magputo sa sikang wave. Sa third wave, of course, we can contribute. LGU, barangays, and of course, the farmers. Actually, nata mga 3 doses doon sa 2 doses sa ito ang experience sa mga RSS ano. Waganto si Mabinay Mayor Ernie Django Uy. Alas sa 8:12 na mga igala o karon sa ating national news. Nice to go. Report. Ang Department of Labor and Employment namaya kini nga suportado nila ang pamahayag o proposal ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga patasan ang personal income tax exemption ngadto na sa 350,000 pesos. Matud pa sa Department of Labor and Employment ang maong lakang giulat nga kini makahatag og dako-dako nga take-home pay sa minilyon nga mga middle class workers sa katap nasod. Ato sa State of the Nation address sa Pangulo, si Bongbong Marcos miawag sa Kongreso nga mopasar og balaodnon nga magapalapad sa existing tax exemption na threshold sa kasamtangan nga 250,000 pesos matag tuig kini ubos sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o TRAIN Law. Matod pa ni Labor Secretary Tolentino ang pagpalapad sa mao nga bracket ubos sa minimum wage earners ang makatag kinig dilian nga kahamugaway sa mga middle income workers o local small businesses. Kung kini himon nga 350,000 o pa 350,000 ka pesos o paubos, mas dagkan ang makapaymulos niining maong proposal sa Pangulo. Nice to go. Report. Laing nasudnon nga balita, gipasuras nga bayan sa 5th Division ang mosyon ni kampo ni Senador Jinggoy Sada nga makapiyansa sa iyang gatubag nga kasong plunder nga may kalabutan sa giingong flood control scandal. Sumala pa sa desisyon sa korte, wala kini makita og igo nga basihan aron tugutan ng hangyo sa lor nga magagawas pinagi sa piyansa samtang nagpadayon ang paghusay sa maong kaso. Busa nagpadayon ang pag-atubag ni Estrada sa proseso sa lugar bayan hantod gini mahuman ang padungog sa kaso. Ang plunder case kang Estrada kung nagbikan sa giingong igoridad
sa mga proyekto sa flood control. Iangsahan siya nga nalambigit sa paggamit o paggasto sa pondo sa gobyerno sa kasamtangan. Wala pa mo pagawas o gadugan pamahayag ang kampo sa senador bahin sa maong desisyon. Samtang nagparayon pa ang proseso sa korte o nagpaabot sa publika sa susunod. Nalakas sa pagdog sa kaso, giila. Isip usa ka patugan nga kasong giatubang sa Sandigang Bayan karong panahon. Nice to go. Report. Usa ka tuig human si Presidente Bongbong Marcos ang mibulgar sa binilyon nga salapi nga nawala gumikan sa flood control corruption controversy. Mukabat og 45 ka mga individual og dual lamang ka mga contract sa 15 ka mga contracting firms ang nasangatan og asunto sa 26 ka mga kaso diya sa korte. Kini ang nakuha nga mga dokumento sa mga tigbalita, mga kaso ang gisangat sa unom ka mga batches batok sa 45 ka mga individual. Then usa ka Department of Public Works and Highways official ang posible mahimong state witness. Kini mao nga gidagkanon nagpakita lamang nga human sa sula ni Presidente Bongbong Marcos na tuig 2025 o hangtod niadtong iyang suna sa miaging adlaw nga Lunes gi-anunsyo sa Ombudsman nga nakatakda na sila nga ilang sangatan og kaso si County Speaker Martin Romualdez gumikan sa nasampit nga anomalya sa flood control og indirect bribery og money laundering cases. Nice to go. Report. Di lamang paimungkan sa San Miguel Bermin ang nagkagidlay nga Titan Ultra Giant Racers sa ilang panagharong sa main game karong Miyerkules sa gabi, Hulyo 29, tuig 2026 sa Philippine Basketball Association Season 50 Governor's Cup sa Ninoy Aquino Stadium. Ang Bermin maayo nga nakasugod sa konferensya o ilang gipanghumog ang naguna nilang mga tulukap ko mga kontra nga mao ang Giste Macau Giant Pandas sa score nga 123-109, Tira Firma Jeep sa score nga 109-104 ug ang Converse sa 56ers sa 128-122 sa Group A. Apan sa labing ulay nilang dula niadtong Domingo, Hulyo 26, ang Bermin na sugamak sila kong kapilian batok sa Group A leader NLEX Road Warriors sa score nga 96-110 nga nagpadakinas sa ilang record gato sa tulo ka daw sa kapirdi. Dili kalimot ang dakong inilog ang Bermin batok sa Giant Racers nga nagbitay sa labing ubos nga bahin silang grupo dala ang usa ka daw upat na pirdi nga kartada. Sa primerong dula magsangka ang Tira Firma Jeep ug Giant Pandas sa laing Group A nga kombate. Ang Jeep adunay 2-3 nga kartada samtang ang Pandas adunay usa or 1-4 nga kabaraha. Chikahan ng bayan. Ito ang Showbiz Balita. Sa atong showbiz balita ang hatulusap kini sa Hard Max team nga mapalis na ng butigag parmasya sa inyong lugar. Dapat kini sa mga kalalakinhan panahon sa labing-labing or dawadan mo kusgana panahon sa labing-labing pangapi kamo sa all kind of ginseng na kape o ang Hard Max Stream. Sa atong showbiz balita, gipanibara ni Direk Joel lamangan ang tanyag ni Coco Martin nga mahimong kabahin sa serye kasi kamo. Ipahulay si Direk Joel sa pagdawat og mga serye gumikan sa hatagan siya og atensyon ang pagbuhat og mga pelikula. Kinuman nga nalakip si Direk Joel sa serye ni Coco Martin kaniadtong bata na Quiapo. Otong showbiz balita. Isunod minuto saman sa alas 8 mga kato nagalagop sa atong Major News sa balitang tuno-tunon ining Miyerkules edisyon July 29, 2026. Kinilang yapon yung tig balita Roy Ibanez. Kapan yapon ining kabus nga tig balita Rodney Pinya. Balitang tudo-tudo. Good morning mga kuya, gikang numero 4. Wala mo mag-report. Ano na ganyan yan? Ano na ganyan? Wala ni Pre, oh.
Mo na? My heart is for Sara Duterte, PMRCD. Wala gid siya. Itong basahon ng news gikan sa News Digital, no? Usa ka interview klaro ni Tanhay City Vice Mayor Real Acarte nga tinuod ang mga balitang nalambigit kaniya sa PDP Laban. Matod pa sa Vice Mayor, kaniya itong Mayo 31, ana siya sa Davao City, aron makikita kang Vice President Sara Duterte niya itong adlaw, nagsaulog usab sa iyang adlaw na tawhan. Ipadayag usab ni RCD nga bisan wala pa gikatahong mudagan siya pagka presidente si Vice President Sara Duterte, dugay na niyang gisuportahan kini sukat sa iyang pagdagan isip Vice Presidente. Dugang pa niya iklaro nga personal nga baruganan ug suporta alang kang Vice President Sara Duterte. Masulti niya. So ano siya kini Sara. Sara all. Fish nga ni kuha siya interview ni. Wala ka ko gani. Pero tagatan na ni interview niya ni. Wala mo kaing na. Takalita. Wala. Tatay Paes. Share. Sa'yo na eh. Silang dua? Sa doa. Ayan. Bang gusto ka rin mo. Huwag mo ingon. Pista na gani? Sa pista ni. No. Courtesy of St. Titus Serena. Mana siya. Sila na ni. Kamu na yung mayo ni. Tagatan na yun. Na po yung interview na ito ito amigos guys. Nga po to siya. Lain po ito yung anggol. Question. Kabayan to sa gidung blungog nga mudagag mayor si Vice Mayor RCD. Ang mudagan siya. Katuwa ko na. Itubag man po si Vice Mayor nga layo pa, trabaho sa ta. Amo ko lang kalabitan. Mato pa ni Vice Mayor nga I love to work, I love to serve the Tanahayanon. Nga layo pa tong 2028. Siya nasulod na nasultuin. Yang punta na po siya nga, pre ka mang hugon-hugon nga magtandi mo nga si former Vice Mayor Dong ni Salma. Siya nga, last na mong communication katuyo ang pagpungkon ako iya kong gi-text message nga congratulate ko sa pagka-Vice Mayor na ko dahil nga after that wala na may mag-istoryanay o di naman ang istorya po banggawas. Alam mo ganin tagatanay matul pang Vice Mayor RCD hilig mo ganin tagatanay pares-pares. Tandem. Pero maganda buya. Ibuya-buya na yun. Muna, kita ang taga-tanay tinod, mahilig yun tang mo paris-paris. Kaya nga naman nga may tabon, agumikan kay taga-tanay, mga bright, mga good. Doon naman na sila yung mga kipanid, kusong mani din taga-tanay mo nang mugawa sa ilang paris-paris. Paris-paris. Kaya, huwag di pa na sila mayang maniid sa politika, dili na sila mo paris-paris. Mahita mo bitaw na nga, Mayo. mayo sila nga, mauni sila